na po tayo rito sa susunod. Alam nyo, ito, sabi po ni Sok Villegas. Si Sok Villegas po, ito yung bata-bata to ni Cardinal Sin. Julala ito ni Cardinal Sin nung isa sa pinakasikat na kaparian dito sa Pilipinas. Historical yan. Si Cardinal Sin. Ayaw man natin sa politika niya dahil siya ay dilawan. Pero hindi po natin matatawaran yung kanyang naging papel sa history ng Pilipinas. Ito po ang sabi ni Sok Villegas. Nakakahiya, nakakasuka, nakakapagtaka, bakit tayo nagkaganoon? Ayan, sa isang bahagi ng homily ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas nitong Miyerkules sa National Shrine of Mary, Queen of Peace, Our Lady of EDSA, sinabi niyang tila nawala na ang diwa ng EDSA People Power Revolution. Okay. So wala na raw yung EDSA People Power Revolution, yung diwa, yung espiritu. Yan po, napatunayan nila yan dahil kakalog-kalog sila sa rally nila sa EDSA. Para hindi na po nila kaya yung mga EDSA 1 at EDSA 2. Okay. Kanino po nila binibintang itong wala na raw po yung diwa ng EDSA? Ito po, ituloy po natin. Nawala na ang diwa ng EDSA People Power Revolution nang maging presidente ng Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil sa pang-insulto sa mga kababaihan at sa Panginoon, death threats at pagsuway sa batas. Tignan po ninyo. Si Digong. Si Digong pala ang dahilan kung ba't nawala yung EDSA. parang kung hindi ka taga-Pilipinas, parang kung hindi ka taga-Pilipinas, pagkatapos, ganito ang istoryang Marcos Sr., pinalayas ng EDSA 1, EDSA ni Cory. Naging Cory-Cory tayo. Tapos, Duterte na. Kaya nasira yung EDSA dahil kay Duterte. Yun yung gusto niya sabihin . Ibig sabihin, yung EDSA spirit, buhay na buhay kay Cory. Tapos dumating si Rodrigo Duterte. Namatay na po yung espiritu ng EDSA. Ang dami mong kinalimutan, Father, Bishop. Mula kay Cory hanggang kay Duterte, marami pong naganap. Pati ba naman yung wala na nagrarally sa EDSA, isisisi nyo pa kay Tatay Digong. Grabe naman lahat na lang sinisi nyo. Ang haba ng panahon no Cory. Unti-unti po nawala na po yung EDSA. Ako, mas maganda yung teorya ko . Kalukuhan yan sinasabi mo, Bishop. Ibig mo sabihin, nung si Cory na ay si Digong na nawala na yung interest ng tao sa EDSA Revolution dahil kay Tatay Digong. Alam mo maganda yung EDSA Revolution, yung diwa niya. Ano ang diwa ng EDSA? 'Di ba? Palayasin yung mga gobyerno na lumalabag sa batas. Lalo na yung mga gobyerno matatakaw sa pera. Hindi po dahil kay Tatay Digong. Yun yung espiritu ng EDSA, di ba? Magsama-sama tayo, pabagsakin. Pinabagsak nila si Marcos na panay katiwalian yung ginawa. Pinabagsak ng EDSA 2 si ERAP dahil sa nabulgar na katiwalian, involved siya sa wetting. Regardless kung sino po yung papalit. Pero sa EDSA 1 kakaiba dahil alam kaagad nila si Cory yung gusto nilang ipalit . Sa EDSA 2, Vice President yung pinalit nila.
At inaway din nila. Pagkatapos ng malagay sa pwesto si Gloria, inaway na naman nila si Gloria. Di ba? Kayo po ang sumira sa EDSA. Yan po yung una, hindi po si Tatay Digong. Pasira na po yung EDSA spirit. Dahil wala pong nahihita yung tao kada mag-EDSA eh. Kahirapan eh. Ano nagawa ni Cory nung pinalitan niya si Marcos? Nagpalit lang po ng mga tauhan at gano'n na naman po ang sitwasyon. May corruption na naman, etc. etc. Nag-people power po, people power to EDSA 2. Pinalitan lang po si ERAP. Mas worse pa yung pumalit. Di po ba? Mas maraming di umanong pagnanakaw. Actually, nakulong pa si Gloria Macapagal. Yan po, nanawa na po yung tao sa kay-EDSA. Ang nangyayari po, nagpapalit lang po ng mga pinuno. Pero alam nyo po kung ano po ang pagkakaiba ng EDSA 1, EDSA 2 at ngayon? Yung mga rally sa EDSA ngayon, yung mga panawagan nyo? Ang nakikita ko pong yung pinakatampok po na wala na ngayon, si Cardinal Sin. Yan ang pagkakaiba mo, Sok Villegas, at lahat ng mga bishop ngayon, at yung mga cardinal ngayon. Yan yung pagkakaiba nyo kay Cardinal Sin. Ano ba mga pinanawagan ni Cardinal Sin? Ako, hindi po ako, binabanata natin yan dahil dilawan si Cardinal Sin. Pero sa katotohanan po, malaki po ang papel ni Cardinal Sin sa dalawang EDSA. Kasi po siya yung nananawagan ng mga tao eh. At yung mga bishop noon, mga ginagalang pa po ng mga tao. Ano ba yung call of action? Yan po yung pagkakaiba. Yung panawagan ninyo. Yung panawagan ng mga tao tumutugma sa panawagan ng mga kaparian nung EDSA 1 at EDSA 2. Ayaw nila kay Marcos Sr. Nanawagan si Cardinal Sin. Na pumunta tayo rito sa EDSA, suportahan natin tong mga inaapi ni Marcos Sr. Si Enrile tsaka to si Ramos. Suportahan natin sila laban kay Marcos Sr. Ang basic difference, eto sa EDSA 2. Kasi ito yung lagi natin nakakalimutan kung ano yung nangyari. Ang tinanong ko, nakaligtaan ko na kasi buhay pa ba si Cardinal Sin ng EDSA 2? Sabi po ng ating AI ng Google, yes, Jaime Cardinal Sin was central figure in EDSA 2 in January 2001 which led to the ouster of President Estrada. Ano ba yung kanyang mga action? Yung call of action ni Cardinal Sin, much like in his role in 1986, Cardinal Sin used his influence to urge Filipino to gather at EDSA shrine following the collapse of Estrada's impeachment trial. Okay, he publicly declared that Estrada had lost the moral authority to govern due to corruption scandals, specifically after the controversial second envelope remained unopened during the Senate trial. Yung panawagan po ni Cardinal Sin, direkta. Alam niya kung sino yung kalaban. Sino po yung kalaban? Si ERAP. Ang sabi niya, ERAP lost the moral authority to govern due to corruption scandals. Yung mga tao po, malinaw yung pinunta nila doon, yung mga nagpunta ng EDSA 2. Ako, nagpunta ako ng EDSA 2 eh. Tao na ako niyan eh. Yung EDSA 1, hindi pa ako tao niyan eh. Ang pinapanawagan ni Cardinal Sin, kinukontra niya sa korupsyon yung kasalukuyang presidente. Ano ang panawagan ninyo? Kontra kayo sa korupsyon, pero yung dating presidente at yung anak ng dating presidente ang binabanatan ninyo. Ang mga tao galit sa korupsyon ngayon. Ngayon.
Tignan nyo pagkakaiba yung mga pari. Ikaw, Sok Villegas, nakakahiya ka kumpara ka kay Cardinal Sin. Parang wala ka natutunan. Hindi ko inaayunan si Cardinal Sin sa lahat ng bagay. Kasi dilawan yan. Pero, sa panawagan pa lang, kinukundi na ni Cardinal Sin si Erap noon dahil nawala yung moral ascendance. Hindi, ano yung termino dito? Maganda yung termino rito eh. Erap lost the moral authority to govern due to corruption scandals. Sa inyo walang ganun. Nag-e-EDSA kayo, nananawagan kayo sa EDSA, pero para banatan yung dating presidente, hindi yung kasalukuyan. Yun yung basic difference. Ngayon tayo may problema na malaking korupsyon. Pupunta kayo sa EDSA, mananawagan kayo sa tao, tara punta tayo rito sa EDSA para banatan natin yung minahal ninyong dating administrasyon. Yung mahal na mahal ninyong Pangulo, babanatan namin, sama kayo. Hindi po nawala yung EDSA spirit. Ayaw pa rin ng tao ng korupsyon. Ayaw pa rin nila ng pinuno na namumuno sa korupsyon. Ayaw pa rin ng Pilipino yan. Pero ang panawagan nyo, kaya wala nagpupunta sa mga paralin nyo sa EDSA, kasi nananawagan kayo na puno, ngayon ay korupsyon. Kaya sisihin natin si Duterte. Ang layo. Kay Cardinal Sin, walang duda yung panawagan niya. Punta kayo sa EDSA dahil nawala na ng moral authority si Erap na mamuno. Kayo ang sumisira sa EDSA. Hindi si PRRD. Ibig nyo sabihin, kaya walang dumadalo sa rally nyo dahil nakakulong si PRRD. Kagagawa na nakakulong sa dahig. Ayaw ng mga tao yung panawagan nyo. Ang panawagan nyo ganito eh. Laganap ang korupsyon ngayon sa panahon ni Marcos. Kaya sumama kayo sa amin sa EDSA. Pabagsakin natin yung gobyerno nagdaan. Putya, bagsak. Nakakulong na nga yung gusto nyo pabagsakin eh. Ipe-prevent yung kanyang anak para hindi mahalal. Ginawa niyong politika eh. Yung EDSA eh. Para siraan yung tumatakbong presidente. Wala pang kasalanan. Gusto nyo nang siraan. Asan yung mga magnanakaw ngayon? Bakit hindi nyo binabanatan sa EDSA? Yan yung pagkakaiba na EDSA 1 at EDSA 2. Ngayon sa panawagan nyo sa EDSA. Tapos sasabihin nyo, si Duterte ang pumatay sa EDSA. Correct. Kung si Duterte ang sinisisi nyo sa talagang mamamatay yung EDSA kung ang panawagan nyo bagsak si Duterte. Ano ibabagsak nyo? Hindi naman nakaupo si Duterte. Kayo pong mga kaparian ang sumira po sa espiritu ng EDSA. Yan po ang katotohanan. Kasalanan nyo yan kasi kayo na sumira. Ano ba EDSA ngayon? Ang EDSA, BP Sara resign? Kaya kayo sumisigaw ng BP Sara resign dahil pinakamalawak ang pagnanakaw sa panahon ni Marcos, kaya BP Sara resign. Puta, ang layo naman, kahit grade 2. Hindi kayo mauunawaan eh. Yan po kayo ang dahilan kung bakit nawala yung espiritu ng EDSA, kayong mga kaparian. Dahil ginagamit na ninyo yung EDSA para sa kapakanan ng mga kandidato nyo na hindi mananalo kailanman. Bakit? Bakit hindi mananalo? Ang panawagan ng mga kandidato nyo, pabagsakin yung mga Duterte. Hindi naman sila nakaupo. Ang panawagan ng mga kandidato nyo, wag mahalal si BP Sara, pero okay lang sa inyo magnakaw tong kasalukuyang gobyerno ng napakalalaking nakaw. Ano na nga posisyon nyo sa mga 18 Marines? Nung araw, si Cardinal Sin, bumaliktad sila Gringo Nasan laban kay Marcos Sr.
Hindi sila nagsawalang kibo. Nagkudita yan eh. Di ba kudita yung ginawa nila Gringo Nasa nun? Laban sa gobyerno ni Marcos Sr. Tapos nabisto sila ni Marcos Sr. Anong ginawa ninyo? Pinasuportahan nyo. Nanawagan kayo ng people power para suportahan yung nag-alsang sila Gringo Nasan. Dahil sa tingin nyo, wala nang moral authority si Marcos Sr. Ganon din sa EDSA 2. Sa tingin nyo, wala nang moral authority si ERAP. Teka lang, tanong lang natin ng konti. Magkano ba yung involved sa corruption ni ERAP? How much? Yung Jose Velarde account ni ERAP, yung pumirma raw siya na Jose Velarde, ay 3.2 billion. Yan lang po. Nakapagpalayas po tayo ng presidente ng Pilipinas sa tulong ng mga kaparian nung EDSA 2. Ang involved na pera 3.2 billion lang. Pucha, wala pang isang tulay yan eh. Mas malaki pa dihamak yung budget sa isang taon ni Sandro Marcos sa Ilocos. Mas malaki dihamak. Magkano ba yung budget ni Sandro Marcos sa Ilocos? Na nga uli. 3.2 billion lang po. Nakapagpala ang tawag na ni Cardinal Sin. Makinig kayo mga kaparian. Ang tawag na ni Cardinal Sin, wala nang moral authority si ERAP na maging presidente dahil lamang sa 3.2 billion. Ang tawag dyan, ERAP lost the moral authority to govern due to corruption scandal. Scandal na yung 3.2 billion. Isang deliver lang po yan ng mga Maleta Boys. Mas malaki pa po ang isang delivery ng Maleta Boys kaysa sa buong iskandalo nung panahon ni ERAP. Hindi po tayo okay ang memory. Alam ko po yung history. Tinutulungan na po tayo ngayon. Madali po mag-research na ngayon ng, sa AI. Kung alam nyo lang po yung itatanong nyo sa AI, madali po. Meaning, yung wetting scandal, yung pumasok na pera dun sa Jose Velarde account, nagkakahalaga lang po at yung peak niya, 3.2 billion lang. 3.2 billion. Ang tawag na ng Cardinal Sin dun, the president lost his authority to govern due to massive corruption scandal. Massive corruption scandal na yun, 3.2 billion. Ngayon po, trillion ang pinag-uusapan. Trillion. Pero ano ang sinisingil ng mga kaparian? Si Duterte at saka si Sara Duterte. Yung pong confidential fund ni Sara Duterte ang kanilang sinisingil sa EDSA. Yan po ang EDSA revolution ngayon. Tapos magtataka kayo, bakit wala nang tao sa EDSA? Wala nang nagsa-celebrate. Pinatay nyo yung espiritu ng EDSA mismo. Kayo po ang pumatay, hindi po si Tatay Digong. Yung pagpipilit ninyo na mali ang ginawa ni Tatay Digong nung siya po ay naging presidente, mali na ipagtanggol ang buhay ng mga inosenteng tao kesa sa mga adiksyonist, mga drug lord. Hindi talaga ako makapaniwala na sinabi ni Father Flavi na pinagtanggol yung mga tulak. Ang nagtutulak daw sa mga tulak na magtulak ay money. Kasi walang pambaon yung anak. Nakakatinda ng 3 sachet. Sa kada sachet daw kumikita ng 50 pesos. So kung nakatatlong sachet siya maghapon, siya po ay kumita ng 150. Yung 150 na yan, pambaon ng anak. Talaga, Father Flavi, ganun yung mga tulak?